Welcome to Farm Tomita! Anong view dito kung makita mo? Magandang umaga! Ohayo gozaimasu! Welcome to our room! Yes. I-room tour namin kayo ng mabilisan dito sa Coco Hotel, dito sa Sapporo, bago tayo umalis mamaya. So, eto na. Siyempre, nahigaan na namin medyo magulo na. King size, no? Ang laki. Malaki siya. Yes. At comfy. At ang pinaka-importante, 4 agad ang unan, tag-2 kami, which is my favorite. Dun sa dalawang napagstayan namin before this, tag-2 unan. Tag-1 unan lang, so kulang. So tayo next. Dito, sa likod. Dapat yun. Ay, ito pala. Yay, may window. May window kami, may view sa labas. Yeah. 4th floor to, guys. Okay. And then, syempre yung basic sa Japanese standard na room. Yung May table. table or desk na napakahaba. Andiyan na lahat. May ref dito, tapos kettle, tsaka mga mugs and baso. Tapos may lamp, may phone, may saksakan dito, may outlet. At ito yung, hindi ko sure kung common to, pero pag binuksan nyo to, ang dami pa magagamit dito Parang common yan kasi nakikita ko yun usually sa mga hotels eh. sa Japan. Oh. Yun, may salamin. Ay. Para pag magme-makeup dito sa malapit sa may maliwanag. Parang narinig ko may hairdryer sila eh. Nandito rin Yes, ba may yun? hair dryer ginamit ko kanina. Ito. Yan. Hindi ko nabubuksan. Basta hair dryer lang yan. Yan, kompleto. Very standard Japanese room. So, expect nyo ganito yung mga rooms sa Japan. Kasi ano sila parang compact. Tapos, nandun na lahat. Pero ito yung maganda dito sa room namin, sa Coco Hotel. Ito yung pinakamalaking room yata Totoo. sa ganitong price. Oo. Kasi, ito yung indication ko na malaki siya. 'Di ba? Ito yung bed. Hindi ko abot yung desk eh. Usually, kaya kong kunin something from the desk galing sa bed. Ngayon ang layo eh. Ibig sabihin ang luwag. At ito, look at this. Laki-laki ng luggage namin. Pero nagkasya siya, no? Kasya siya. Usually yung luggage namin, nilalagay namin sa mismong sa gilid ng bed. Kasi nga masisikip yung mga room sa Japan. Pero ito, isa sa pinakamaluwag. Tapos sa ibang hotel pa, pwede mo siyang isilid sa ilalim. ng kama kasi sobrang sikip talaga ng iba. Ito talaga. No need. Oo, parang hindi siya Japanese hotel kasi na lahat ng meron sa mga na stayan namin na Japanese hotel, meron dito, mas pinaluwag lang ng sobra. Exactly. Yun, ito lang pala, kailangan nyo ito malaman, guys. Sila ay naka-centralized aircon. So, hindi kami fan ng centralized aircon, especially kapag winter and autumn, kasi ino-off na nila yung aircon, no? Nagiging heater. Gusto namin kahit winter, naka-aircon kami. Pero controlled naman namin mga 22, 23, ganyan. Pero kapag winter nga, tas naka-centralized, ginagawa nila heater all the way. Ang workaround namin doon is bubuksan namin yung bintana. Kasi nangyari na yun one time sa amin, winter kami nag-stay, tas naka-centralized. Init! Ang init ng heater sa loob. Ginawa namin, binuksan namin yung bintana. So, yun yung workaround. Kung hindi nyo maiiwasan yung mga may centralized during winter. At ito, may full body mirror. Ayan, yung hinahanap ko for that past days. Laging walang mirror dun sa dalawang napagstayan namin. Kailangan ko to kasi para makita ko yung OOTD, di ba? Tapos, meron dito space para sa mga gamit pa. At maraming hanger. Tapos, bathroom, standard Japanese bathroom, kompleto ng gamit. Ayan, sino bang kayong towel yan? Akin yan. Tapos yun, may shampoo, sabon, conditioner. kompleto. Yung ibang mga gamit na sa baba, pwedeng kumuha doon, mga facial wash, cleansing oil, etc. etc. Kompleto. Malinis, kompleto. And that's it for our room tour. Quickly siguro pakita na lang namin yung facade, pati yung mismong hotel. Pero later pupunta tayo sa Furano. See you and stay tuned.
And we made it to our train going to Furano. Medyo napakabilis na lakad kanina ang naganap. Sorry po. Kailangan mabilis yung lakad nyo rin, as in yung walk nyo kasi pwede kayo maiwan ng train. Actually, ito lang ang Ito lang. isang train. Ayun, pupunta tayo ngayon sa Furano via this Lavender Express. Tuwing weekend ng summer lang ito, may train going to Furano. Bihirang-bihira to. Yung train normal lang naman, pero ang pupuntahan natin kasi sa Furano is pinupuntahan siya ng mga locals for summer kasi maraming flowers, lavender, whatsoever. Kaya siguro may mga train like this na once lang pumupunta doon every summer. So very rare yung train. Ibig sabihin, hindi rin ganun karaming nakakapunta at nakaka-experience kasi nga limited yung transpo mo going there. So yun, excited na naman for this day. Pero, di pa ito talaga yung highlight na train. Mamaya pa, na yun daw yung isa rin sa mga tuwing summer lang din na train na maganda siya. Parang siguro mga UFO in the Mori vibes sana. So yun, ayan, uma-under na yung train namin going to Furano. And see you later dun sa mas magandang experience na train. Kasi ito normal train lang to eh. Yun lang eh, no? Normalan lang. Oo, pero sana all meron ganito, no? Anyway, hugot na naman. So see you later sa Furano. Furano. Nandito na tayo guys sa Furano. Sumunod kayo sa akin. Let's go! Welcome to Furano. Touchdown Furano. Nandito kami ngayon sa Furano Station at mamayang 11:53 pa yung train going to Lavender Train. Yun talaga. Lavender Farm. Lavender Farm. Yun talaga ang ipinunta namin dito sa Furano. Parang dumaan lang talaga dito. So may isang oras ba? Mga More than an dalawa. hour tayo dito sa Furano para kumain siguro, brunch, tsaka tumingin-tingin lang din dito kung anong meron. Sa within the area lang kasi aalis din kami mamaya dito. Papunta nga sa Lavender Farm. Ayan na, Yeah. hindi na Lavender Train. So yung sasakyan natin na train mamaya is special siya. Ang tawag doon Noroko train. So katulad ng sinakyan natin kanina is very limited lang siya tuwing summer talaga dito sa And weekend. Hokkaido. Yes, puro weekend talaga sila. Siguro dahil nga tourist spot ito for the Hokkaido people, itong Furano, because of many flowers across the summer season. So, expect nyo yung lavender, halos past na yon. May ibang flowers pa malamang doon, hindi lang naman lavender, no? Yes, maraming actually na na summer flowers. So, so- isa doon yung lavender. Itong Furano is actually for flower city. At narinig ko kanina doon sa train, may announcement. Naval City, Ano yung ang tawag sa naval? kanya. Gitna. Ibig sabihin siya yung nasa sentro ng Hokkaido. Ooh! Pusod in Tagalog. So, ang ganda, no? Very countryside feels na naman. So, alam niyo yun, parang konti na naman yung tao. Tapos, yun, every summer nga lang yung parang pinaka-tourism boom nila. Kasi nga, dahil sa flowers. Siyempre, pag winter, wala na yun. Pero, ano yung sinabi kanina? Pag winter naman, pinupuntahan to for lavish white. As in, Oh. snowy daw talaga dito. Ayun. Ando sa malayo yung train natin, aalis na. Pakita namin sa inyo. Yun yung sinakyan namin kanina, guys. So, hindi na natin yung sasakyan pabalik kasi dediretso na tayong Asahikawa. Oo nga pala, Asahikawa ulit. Kasi ang departure time niya dito sa Furano, going to Sapporo, back to Sapporo, mga 4:50 pa, mga ganun, 4:50 p.m. So, Oo. ang tagal. Oo, tas 2 hours yung biyahe, so baka makabalik pa kami mga 7 p.m. So, I've decided na sa Asahikawa, doon na tayo babalik papuntang Sapporo para mga 6, nakauwi na tayo. Para mas maaga. So, mga ganon, check nyo yun kung ano yung mas bagay sa inyo na trains, schedule ng train. Kasi minsan yun, tulad nung sobrang tagal, di ba? Kapag ito ulit yung sasakyan namin. So, naghanap siya ng ibang ruta na mas makakabalik kami ng maaga. Okay, so hanap na tayo ng kainan kasi it's already 10, saktong 10 a.m. So, hanap na tayo ng brunch natin at magkape na tayo. Let's go! Struggle ng medyo nasa liblib ka na lugar or hindi masyadong touristy. Konti talaga yung mga kainan. Halos lahat ng nadaanan namin kanina, either closed nakasulat or sold out. Pero Grabe. feeling ko hindi sold out yun, closed lang yun. Kasi maaga pa para mag-sold out.
So, ilang minutes namin naglalakad, wala pa rin kami nahanap na kainan. Parang sawa ka na eh. Yun, may cafe. Uy, may kabihas na. Pero okay lang, masarap naman maglakad. Yung temperature pala is parang aircon feels. So kanina pagbaba namin ng station, mas malamig yung feeling. Tapos naglakad-lakad na naman ng konti. Ayan, medyo umiinit na. Naka shorts and skirt lang pala kami ngayon. Ayan. So, labas ang legs. Medyo malamig, but kaya. Pag naglakad, medyo iinit na rin yung katawan mo. Medyo magpapawis na rin yung kilikili mo. Yeah. Hi! Welcome to Farm Tomita! Yay! Ang ganda dito! So, aka Lavender Farm to. So, unfortunately, hindi season ng lavender, pero ang dami pa rin mga gandang kulay, guys. Late na tayo for lavender, pero makikita niyo pa rin naman napakaraming ibang colors dyan. At ibibiro namin yung isa-isa kasi mas maganda yung banda doon. Nandun lahat talaga ng kulayan. Aray, hindi ko magot sa akin. Medyo marami rin talagang tao at nagpipicture. May tour bus nga eh. So, ibig sabihin, ano talaga, puntahan talaga tong Farm Tomita here in Jurano. So, yun, sulit naman. Tas ito pa, walang entrance fee. Oo, akala ko guys, may entrance fee. Nag-aanda na ako ng 500 yen. Wala pala. So, Yung isang pinuntahan namin ng isang araw, si ano, diba? Shikisai no Oka. Shikisai no Oka. Yun, may entrance fee. Ito wala. Tapos, yeah, sulit to, lalo na. Entrance fee. Tapos marami doon kainan sa harap nito. May melon, may mga ice cream, lavender Lavender ice flavor, cream. ganyan-ganyan. So, punta tayo doon mamaya. Yes. Picture, inuna lang talaga namin mag-picture at video dito para makita agad namin. At syempre, mag-video natin, diba? So yun, if may chance kayong pumunta here in Jurano, puntahan talaga siya for flowers. At if you love flowers, you have to check this out. Yes. Okay? As a flower lover, anong verdict mo? Maganda? Oo, ganda sa mata. Tsaka biniyayaan, biniless tayo ng magandang lighting Oo. kahit pa paano. Kasi kanina, cloudy tsaka maambon na eh. Oo. So yun, pagdating namin dito, biglang umaraw. So perfect. Mas maganda siyang makita at ma-capture kasi maliwanag. Guys, medyo dumami na yung tao dito. Pero kanina konti pa lang. Konti pa lang. At talagang yung mga tour bus is nandito eh. So, nakita ko rin kasi ito sa Klook. May mga day meron tour. ditong day tour sa Klook. So baka sa Klook sila kumuha. Yeah. Let's explore pa dito at try natin siguro kumain doon kasi nasa season ang melon. Actually, na-harvest na ang mga melon kaya try natin. Let's go! Guys, bili tayo ng melon. Dito tayo ng... Guys, bumili tayong melon. Let's try it. Upo tayo dito. Dito na lang. Hi! Lambot! Tadakimasu! Tadakimasu. Oh, ang cute! Ang lambot, no? Ang bango-bango. Ang bango. Ito siya. Ang bango. Ang fresh-fresh ng amoy. Ito na. Tadakimasu. Ay, grabe. Ang tamis. Watery. Oh my God. Juicy. Ito pa. Yes, sobrang juicy. Ang sarap. Ang tamis. Di excited siya. Ito yung pinamasarap na melon na natikman ko sa buong buhay ko. 980 yen for 2 slices. Sulit siya kasi hindi ganito yung melon na titikman ko usually. Medyo matabang. Tapos kailangan ko lagyan asukal and timplahin ng pang-juice. Ito talaga. True. Sobrang lambot at sobrang tamis and juicy lahat na. Sulit. Try it. Tumulo pa nga, di ba? Kasi nga ang juicy. Ang sarap. Wow. Refreshing kasi malamig eh. Nasa ref siya eh. Ito
Tamis naman. Hala, ayoko maubos. Bili pa tayo. Solid, guys. Ganito pala lasa ng melon. Alam niyo ba, first time namin matikman melon nila. Sa daming beses namin pumupunta sa Japan. Ngayon pa lang kami tumikim ng melon. Kasi ngayon lang tayo nag-summer talaga. Summer food talaga to eh. Summer season ang melon, diba? May pag-slurp. Ang sarap. Boss ko na malungkot na ako. Must try. As in. Bibilang ko si Jamie ng ice cream, lavenders of ice cream. Dito. Lavender cup. Ito sa mga. So ito guys, titikman natin tong lavender ice cream. Yan. Lavender train. Charot. Wala May siya amoy, masyadong, ano? wala siya masyadong amoy. Pero may kakaiba siyang lasa. Parang may citrus something. Oo nga. Yung dumami tao. Hindi siya annoying kasi 'di ba lavender is flower. So, ina-expect ko magiging ano man lasa nun. Ano naman, pleasant yung lasa. Sarap nga, parang citrus nga, ang galing mo ah. Pwede ka na mag-food reviewer. Lemon zest? Parang may ganon nga. Lemongrass? Hindi Masarap naman ang mga pagkain dito. Pero hindi ko makakalimutan yung melon kanina. Mamaya. Pinakamatamis na natikman naming melon sa buong buhay namin. Iisip ko, bibili ako ng juice. Noong isang araw nakabili pala ako melon na may konting soda, na may vanilla ice cream. So, ibig sabihin pala, ma-melon ngayon talaga. Nasa season. Tapos, nung ano na yon, yung melon na yon, parang dito lang, dun lang sa Wakanay natin nakita, na Oo. Seiko Mart na convenience store. Yes. Nagtingin kami kagabi sa Seiko dito sa Sapporo. Wala nun. Wala. So, baka ano lang siya. Dun lang meron? Local ano lang? Delicacy. Oo. Kakaiba to Cute yung lasa. Yun yung masasabi ko. Cute yung lasa. Hindi siya sobrang tamis. Hindi. Basta kakaiba. Galing ah. Ganito pala yung lavender ice cream. Kulay. We can't get enough of their melon, kaya bumili pa kami ng, ako may soft serve ice cream with melon, siya naman ay shake with melon. Grabe, ang tamis kasi. This is Tomita, Tomita melon. Nakita ko dun eh. Tapos parang mga around 3,400 yen yung isang buo. Tapos yung mga slice naman, dun mas mura sa may Tomita Farm. 960 yen? Oo, dalawa na yun. Dalawang slice. Unlike dito sa mayroong melon, parang melon farm to, ano siya, nasa around 800 yen isang slice lang. Pero ang mura dito, yung mga shake nila, pati ice cream, mas mahal doon sa kabila. Masarap! Oh? Melon talaga, shucks. Ang sarap, try mo. Oo nga, melon nga siya, legit. Kasi hindi siya matamis. Alam mo, melon lang talaga. Lemon. Sarap. Wow. Sulit. Medyo magastos yung mga pinagbibili namin today, pero ang sasarap ng mga nakain namin. Okay lang yan. Dito sa Tomita Farm. Ang pera babalik. Ang melon hindi. Let's go. Itadakimasu. Kahit kanina pa kami kumakain. Yung ganda ng view dito. Pumalita mo to sa kasi blue na blue yung sky. Ang ganda. The train is coming soon. Please watch out. The train is coming soon. Please watch out.
Welcome to BA! Nasa BA tayo, di ba? Tama. So, ito ay isang quick stop before we go to Asahikawa. So, di na tayo pumunta ng Biba Ushi kasi kung napanood nyo yung second vlog, Yung second vlog is sa Biba-Ushi tayo, di ba? Yung may flower fields din Yeah. doon sa Shikisainoka. Tama ba? Oh, yes. Yun. So, hindi na tayo dumaan doon. Kaya, from Furano, nag-stop by dito sa BA, then going to Asahikawa later, and then going back to Sapporo. Ganun yung magiging way natin, hindi diretso. Nakalimutan mo yung Farm Tomita. Ay, syempre, nakita na nila kanina yung Farm Tomita. Yun, syempre, yun yung main vlog yung ano nitong, yung main star nitong vlog na to. Ganda, Alam na no? nila yun, syempre. Ang sinasabi natin ngayon, yung pabalik na. So, yeah. Yun, quick stop lang dito. Hindi na siguro kami kakain. Medyo busog pa kasi kumain kami kanina ng mga panay melon dun sa Farm Tomita. Yung melon, pati yung lavender ice cream na yung melon talaga must try. Yung lavender, good to try pero okay lang kahit hindi. Kahit hindi, pero yung melon, grabe. Huwag kayong aalis doon nang hindi nyo natatry yun sa Tomita, Farm Tomita. Pero gusto ko rin yung lavender ice cream, to be honest. Kasi medyo citrusy siya. May ligaw sa mga ganun. So, nagulat ako sa taste niya. Pwede palang ganun. So yun guys, thank you for following along our Japan trip, our Hokkaido vlogs. Hindi pa tapos dito, meron pa tayong malamang isa pang vlog after this. And marami pang Japan trips na kasunod. And podcast pa, pag-uusapan pa natin yung paano daw kami nagpa-planning ng mga Japan trips namin. Lalo na yung Wakanai kasi medyo mahirap puntahan. So yun, may nag-comment nun, i-feature natin yan. And ano pa, maraming pa, kaya stay tuned. Subscribe sa aming YouTube channel, pati sa mga Instagram, Facebook, TikTok, lahat na, and use our codes here para makatipid kayo. Yes. Yun lang guys, thank you for following again. See you next time. Bye! Bye! Oh, bilhin mo na.